Si Director kan SEC, kan Securities and Exchange Commission, manungod po, kadagol mga tugang sa ngunyan, lalo po ang mga katugangan niya itong ngunyan, lalo pa kita na nasa harong lang kita ngunyan. Dahil ibang igibuhon, kundi ang mag-internet, mag-Facebook, ang mag-surf kang net. Mga tugang sa Facebook, sa social media, kadakol kay mga nagluluwas na mga online investment scam. Yan po mga tugang ang mga nagluluwas ngunyan. Kadakol mga tugang kinabibiktima, kadakol or baka ngani ang saro sa mga membro kan sa inyong pamilya or baka ika, dahil mo aram, biktima ka na mga tugang kan online investment scam na ini. Kaya mga tugang, sa mga oras ini, Bro Jeff, makakaulay niya to si Attorney Norma Tan Olaya, an officer in charge kan Securities Exchange Commission Legazpi Extension Office. Katakod po kay ning mga online scams ba to? Attorney, good morning po. Good morning po. Si ano ba to? Maestro Nel? Si Maestro Nel. yes po, si Maestro Ladtuon po and kaiba ko po tabi mga attorney, si Jeff Lubiano. Apo, live po kamo sa programa, dito po sa 92.3 Home Radio. Attorney? Good morning, no? So thank you. Anyway, this is a good opportunity for SEC no, to remind the public. May panglaga na pa mga scams ngayon na walang batawad. Whether while lockdown, dire-diretso po sila, no? And the commission, no, continue po ang monitoring ng commission sa mga sa internet, social media, for mga online scams na nangyayari, no? Opo. Taking advantage of the situations or even yung mga scams even before the lockdown na continue to operate, no? Even during lockdown. So, alam nyo, actually, napakadaming imagine. During the lockdown, during the ECQ period, mga ulit, 1 month pa lang to April 16 ngayon, di ba? So, 1 month na lang siya. Naka-issue na ang SEC ng 26 advisory, meaning we have identified 26 companies or entities no engaged in unauthorized solicitation of investment. Opo, attorney, pwede po ba natin itong mapapangalanan ng mga 26 na companies na ito? At least para ang tao maging aware dito sa mga companies na ito? Okay, madami to. Like itong Delta Fleet Limited, meron tayong Expert, meron pa tayong The Billion Coin, napakadami, Crypto Peso, merong Jocal S688 Beauty and Wellness Products, and then CBC, MTT, Masa, Mart Bank, may Cash Cow Robot. So marami po ito actually. For the complete list, nasa website po namin ito. Yung sinabi kong 26, ano lang to during the ECQ period lang na na-issue na advisory. Okay po. Kung titingnan natin yung buong 2020, meaning starting January no up to present, up to date, marami yan. Nasa 37 at least yung na-issue namin. We have identified yung mga companies nga na ganito, no, involved in investment scheme. And last year, no, recent year lang, 2019, we have issued 50 advisories naman po. So they can check from our website, no? Ubus ang oras naman natin kung isa-isahin ko banggit yung mga nandun po sa aming website, yung mga identified companies for which the commission found na they are engaged in solicitation of investment, which is not authorized. At attorney, meron po ba attorney, meron bang paraan etong ating mga kababayan para malaman namin, kami po bilang mga normal na mamamayan na walang alam tungkol sa mga ganitong mga scam. Paano ba namin malaman? Do you have tips para malaman namin kung ang ito bang company na ito ay isang legitimate or isang scam lamang? Well, may mga red flags po tayong mapapansin dyan, no? Yung pag too good to be true po ang offer nila, like ang tataas ng interest. Red flag na po talaga yan eh. Isipin mo na lang sa simpleng pag-iisip naman ng isang ordinaryong tao. Isa naman kukunin yung pre-promise na profit after 2 months or after 1 month. Yung iba nga after few days lang 5 days, 10 days.
nagdodoble na yung pera. So, unbelievable po ang mga ganito kasi hindi naman po natin magic ang pera, no? Biglang Correct. nag-multiply after 1 or 2 weeks, babalik sa'yo doble na. So, hindi po ito realistic, unbelievable, red flag po ng scam. Mag-ingat po tayo dyan. At saka, well, another red flag, no, other than yung sinasabi ko nga na too good to be true. Pag ano po yung sabi nila, no, yung mga scam, sasabihin yan, sigurado ito, guaranteed, walang risk of loss. Pero ito, yan, another red flag po ito. Papakaingatan po nila maniwala sa mga ganitong offer na sinasabi. Sigurado, kita, walang loss. Hindi po ganun. Ang mga financial products, especially security, meron po parati ang risk of loss. No? Kung malugi yung negosyo kung saan gagamitin supposedly yung kanilang funds that were solicited from the public. Parati yun. So yun po ang mga palatandaan ng scams. Ano po? Opo. Too good to be true, no? Yun, they guarantee risk-free na investment. So wala pong ganun. Paano po itong mga attorney, ito pong mga nag-offer na wala ka naman nang lalabasin na pera, wala ka naman kundi ang kailangan mo nang is mag-online ka lang. Paano ba ito? Ito din po ba ay mga mai-consider nating online scamming? How will you earn po? This is depende naman kung paano ang pinapangako nilang earnings. So, parang sila naman yun. Wala kang papakawalang pera and that they will give you money after a certain period of time. Libre. So, malamang scam din po ito. Hindi na po ito naiiba dun sa yung mga text. Meron po kasi attorney, may sa akin may nag-invite din sa akin tungkol dyan, nag-message sa akin, then ang sinabi, wala ka naman yung lalabas na pera, kundi ang kailangan mo lang mag-online. Magkano naman po ang daw ang matatanggap? Hindi ko na po tinanong at hindi naman ako interesado sa mga ganito mga ayokong madaya dito eh. Lalo kung hindi ka paniwala yan, wala kayong ilalabas na pera. Kagaya po nitong isang advisory namin tungkol naman sa tech scam, no? May President Duterte Charity Foundation. So, kung hindi alam kung makareceive kayo nito. But, well, sa through text naman to, nagsasabi siya, yung alam niyo yung sinasabi you won in a raffle. Ito, wala kang nilabas na pera. May sasabihin sa'yo na may nakanalo ka in a raffle, 50,000. Opo. Kasi na yung may hihingin silang details sa inyo. So, pwedeng, hindi natin alam kasi hindi ko naman sinubukan mag-reply dyan. But pwede kasi, once nag-react kayo, nag-respond, makakontact kayo. Opo. Makakausap na kayo kasi nagbigay kayo ng personal details on that. Kasi sinabi naman, walang papakawalang pera, walang investment na hinihingi. But then, may promise of, pera na matatanggap kayo. So doon, makakausap niyo po. Malamang sa malamang, meron yan. Meron pa rin yung kukunin sa inyo later on. Hindi ko maintindihan dito, attorney, kasi kung bakit alam naman ng tao, aware ng mga tao na mayroong mga ganitong kalakaran na nangyayari. Pero madami pa rin naging biktima. Lalo itong yung mga nagte-text sa inyo na ikaw daw ay nanalo ng isang 300,000, 700,000, yung galing daw sa isang foundation. Kadalasan ang naririnig natin yung kay Wheel of Fortune, mga for foundation. Bakit kaya madami pa ang taong naguguyo dito sa mga ganitong klaseng scam? Well, siguro madali rin kasi pera eh. Nakaka-entice kasi ang pera talaga. Tsaka yung easy money, no? Sa hirap kasi kitain ang pera natin, pera ngayon. So pag may mga ganitong offer na to make our money grow na magmumultiply yung pera natin, parang nakaka-tempt at minsan nakaka-hypnotize din in a way. Basta ang pera ang pinag-uusapan talaga kasi, attorney, no? Talagang ang tao, naglalaway-laway ang tao pagdating sa pera. Lalo na easy money, no? Hindi mo pag-aantay ka lang after a certain period, babalik na sa'yo, doble na, or triple pa, or walang pagod. Walang pagod, walang kahirap-hirap. Opo. Attorney, good morning. Si Jeff Lubiano po ito. Attorney, gusto ko lang po itanong, upon verification po ng commission na may mga
ito po, mga sort of companies na engage po dito sa mga ganitong klaseng scams. Meron na po ba ang commission itself na nag-file ng kaso or penalty para po mahinto na yung ganitong mga klaseng scams online? Kasi po, napakarami na natin naririnig na mga nagiging biktima, pero nandyan, nakakabelo pa rin po itong mga scammers na to online, attorney. Well, meron naman mga cases na nakakapurso tayo ng criminal case, no? Kagaya nung sa Kapal. Dati, di ba, uso-uso yun yung 10,000 minimum investment, then 30% Opo. monthly. So, nakapile na tayo ng case dyan na through the Department of Justice, and then the Department of Justice has filed the corresponding cases na pending naman po sa courts natin sa Quezon City, sa Bislig. So, meron po tayong mga pending cases. But then, yung mga generally, yung mga online po na nakikita natin na subject ng ating advisory, in order to proceed to sa next step naman po, which is yung mapakulong natin, no, we can proceed with the criminal cases and we can file yung corresponding cases in court. Kailangan po namin ng assistance ng tao kasi makakatulong po kung may mga verified complaint. Opo. Yung sa mga victims po. Opo. So, welcome po sa amin yan kung magsasampa sila ng kaso. Kasi para may tayo evidence pa na supporting documents. Meron na po ba, attorney, na nasampulan yan? Meron na po bang nakulong or nabigyan ng penalty dahil po sa gawain ganyan? Well, ang alam ko may mga pending. Hindi ko lang sure kung yung mga nauna. I think meron na tayong napakulong. No? Opo. Yung mga previous years. Opo. Sa mga scams, violations of securities regulation code, minsan nasasampahan din sila ng kaso for estafa. Ano po. So, naaanuhan naman siya. So, ito po ay mag-fall doon sa estafa or ang pinakamalala nito is yung syndicated estafa. Tama po ba, attorney? Po pwede, yan ang usual case na napapile sa kanila for defrauding yan, solicitation of investment and defrauding the public. So, yung specific victims can actually file yung estafa cases kasi panloloko to. But on the part of the Securities and Exchange Commission, ang cases na pinafile namin sa Department of Justice against the scammers, yung violations ng ating Securities Regulation Code, kasi kami po ang implementer ng Securities Regulation Code. Mapapansin nyo, nasa pangalan ng aming ahensya, Securities and Exchange Commission, meaning kami ang nag-implement ng batas, no, in regulating the solicitation of investment. Ito po kasing investment, ang tawag natin dito ay securities, yung investment product po. Meaning, when you put your money in a particular entity or company and then there's a promise of profits, no, or returns, may expectation ka na kikita, may income, yung product po na yan is considered securities. And we regulate the selling of securities. When you say selling of securities to the public, ibig sabihin, nagsusolicit ka ng investment from the public. Opo. Attorney, para po sa kaalaman ng public, ano po yung pinakamadaling paraan para ma-identify natin na yung nasa online na ganito po, yung mga online investment, ano po ang pinakamadaling paraan para ma-identify if it is a scam or hindi? Yung pinaka-simple po niyan is nila sa aming ahensya na sa Securities and Exchange Commission kung authorized ang ginagawang solicitation of investment. Kasi sa ilalim ng ating batas, no, kailangan, in order for you to solicit investment from the public, you have to get the permit to sell securities from the SEC. So, ito pong mga scams na to, you can check with us, wala po silang permit to sell security from the issued by the SEC. Malamang ang meron sila baka registration as a corporation. Minsan yung ginagamit nila. Yung DTI registration. Pwedeng DTI or yung registered to sex corporation. Kasi pwede naman yung mga scammers, they can register sa SEC lang corporation. Madali lang mag-register as a corporation. Pero hindi po yun ang hindi po yun ang authority to solicit investment. Hindi po yung register nila as a corporation. Iba po yun. Paano po ba namin, attorney, ma-check ito kung halimbawa ito ay registered sa inyo pong sa SEC, itong mga company na ito? Kasi
syempre ang tao ang tao lalo ngayon, offer ng tao ngayon kasi walang ginagawa, nasa bahay, napag-internet lang, cellphone ang hawak. So paano ba namin malalaman kung ito ay mga authorized ng ang SEC? Ngayon kasi, during lockdown, pwede po kaming makontact through through a mobile number namin kung pwede silang tawagin sa amin to verify kung license ang isang entity no, to solicit investment. So, ibigay ko na yung namin mobile number. Okay po. So, no? 0929 Opo. 883-1917. So, yan po ang aming number, no? Pwede silang mag-contact sa amin kung may mga ganyan silang queries whether a particular company is authorized to solicit investment. Apo. Tawag po sila sa amin. Tama po ba ito, attorney? Attorney, tama po ba ito? 0929-883-1917. Tama po. Apo, okay po. Yan po ang aming mobile number, especially during the lockdown kasi hindi kami pumupunta dun sa office namin sa Rizal Street ngayon. So, Apo. dala namin sa bahay itong mobile number. They can call us anytime, no? Apo, para ma-verify kung ano man yung mga online scam nito, ma-verify kung ito ba ay legit or hindi. Better Apo. po parati, no? I would like to advise and to remind the public always that to always check with SEC before releasing any money, before investing in any scheme. Always check with that. Kasi minsan ang hirap kasi pag nabiktima ka na, no? And then saka sila lalapit sa amin. Kaya ang hirap na kasi, hindi na nilang mabawi yung pera nila at pinapakawala na pera. So better, always check with us prior to invest. Opo. Para safe tayo. Attorney, ito pong lumalabas ngayon na nagiging sikat na ngayon is yung itong mga cryptocurrency. Ano po ba ito? Meron po ba ditong, paano ba namin nalaman? Meron din po ba ang pinapayagan dito ang SEC or ito ay bawal talaga? Well, meron kasi tayong BSP circular, no? Circular na inaalaw ang registration ng exchange ng virtual currency. So, pwede nilang i-check sa BSP kung authorized ko ito. Kasi may mga legit naman na virtual currency or cryptocurrency. So, alam ko nakakabili ata niyan sa 7-Eleven. Na-try mo na ba? Yung Bitcoin, nakakabili ito sa 7-Eleven eh. Okay. And you can use it, no? Ang idea kasi, no? Ang simpleng pagkaintindi ko dito, although hindi ako expert dito, Jeff and Ron, sa currency. But the simplest way is this, no? It's not money, but you can use it as money. It's equivalent value in money. So, you can buy cryptocurrency using or money, peso, no? So, bili ka ng cryptocurrency. And you can actually use that cryptocurrency to purchase goods or services sa mga accredited stores or na inaalaw ang ganitong legitimate na cryptocurrency. And then nagbabago ang value nito, no? Eventually, pwede mo nang ibenta, i-convert mo ulit into pesos na actual money. You can lose or you can gain. Depende, no? Kung tumasok mo ba ang value nito. This is market-driven. Parang ano rin siya, similar din siya, diba? When you buy foreign exchange, halimbawa. Foreign exchange. So your money is converted into something some other currency. But then in the future, pwede siyang tumaas, bumaba ang valuation. So, pwede kang magkaroon ng loss, pwede kang magkaroon ng gain. So, may mga ganong risk yung legit na cryptocurrency. Pero kung mapapansin nyo, itong preset issuance namin na yung the billion coin, well, apparently, pinapangako nito, wala siyang risk of loss. Sure talaga. Talagang daily, nag-gain yung money mo and daily. So ito yung sinasabi po ninyo na na parang suntok sa buwan. So parang ito po yung sinasabi ninyo na parang imposible naman at too good to be to talaga. Hindi naman yung gano'n. Hindi ko yan totoo. Opo. Huwag po tayo magpapagibala sa gano'n. Opo. Interest ko sa mga virtual currency. Meron tayong World Coin Index. May website ito. And then coin market cap. Di ka check. May mga ano doon. Yung mga legit yung supposedly, yung generally accepted na virtual currency na ginagamit. Okay. Apo. Attorney, ano po yung website po ng SEC para po ma-check po namin kung malaman ng mga taong bayan kung paano nila i-check or saan nila i-check yung mga legit na mga kumpanya na may registration po sa SEC. Go ahead po. Okay, so for
Yung website namin, they can visit us www.sec.gov.ph. Okay. And so they can browse for all the information that they need, including yung mga lista ng corporations or no entities na may advisories kami na because they are engaged in unauthorized investment solicitation. Opo. Attorney, si Jeff po ulit. Attorney, ito po ba mga companies, mga investment companies na ito, once na sila ang napagalaman na pumapasok po sa mga investment scams, are they subjected for the automatic suspension nung para doon po sa SEC registration number? Meron po, dumadaan po sila sa process, but yes, the commission will proceed with hindi lang suspension, pag impeach na in-scam, revocation agad ang pinapasok na ng commission, revocation of the certificate of registration. Okay po. Kasi bawal yun, hindi naman yun inauthorized under the certificate of incorporation. Okay. Okay. Apo, attorney, siguro po mensahe niyo na lang po sa taong bayan, lalo po ngayon nasa kanilang mga bahay sila patungkol po dito sa online mga scamming na ito, online investment scamming. Go ahead po, Tabi, attorney. Okay, remind ko lang ulit ang public, to be careful with the online investment scam which is proliferating na nowadays in view of the lockdown. Active yata itong mga so ngayon. So be careful po. Always check with SEC before investing in any form of products being offered o kahit anong pangako na kikita ang ating pera. Basta po kasi pinangakuan kayo ng when you are invited to invest then with of returns, consider na po yung product na yung securities within the jurisdiction of SEC. So they can check with us kung registered yung product na yun and kung may necessary permit to sell the securities. They can always call us sa kanina binigay kong number or just visit our website. May mga information available. Apo. Check kung legit ko. Apo. Okay po. Attorney, thank you so much po. Attorney Norma A. Tan Olaya, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin. At least nakakuha kami ng information patungkol dito sa mga online investment scamming na ito. Thank you so much po, Attorney. Thank you, Ben. Apa. Thank you po, Attorney. And more power po sa Security and Exchange Commission. Okay. Mga tugang, si Attorney Norma A. Tan Olaya, mga tugang, an officer in charge, kan Securities and Exchange Commission, Legazpi City Extension Office. Patungkol po mga tugang sa tuya pong pinag-orastoryahan itong online scamming na talaga naman nauusungon yan. Pro Jeff. And taod, Maestro, yung mga investment scams na ini. Actually, igwa ko kaining barkada na ito sa Kasubago, pigtaramon na si bigyan ng jacket yan. Si Kuya Will. Ito bakit online ha? Through text lang yan. Pero sabi ko naman sa barkada ko, di ka pa kaya naggalas. Nanggana ka Dahil ka mag-kinintrahan. ano ya? Buda, nanggana ka ki 700,000. 900,000. Ito 820,000. Jesus Maria. Ayo, 820,000. Tangali maaraman niya kung totoo. Inapodan niya si attorney something sa abogado daw siya. O sige nga sir, para makuha mong premyo mo, padaran mo kami kay 350,000. Ikaw man ako kaya may pinatulan ako kayan, Project. Pero aram ko na ako ang mangyari. Pinatulan ko, pinapod ko lugod siya. Pagapod, muda-mudahon ko. Sang katutak na muda ang nakuha niya sa kuya. Aram kaya, anong pwede mong gibo na pakikipag-uron dyan? Ginagago ka na nga ni. Yep. Gagawin mo na rin. Good morning, Vice Mayor Jory Marcanhel. Good morning po, Hubilyar. Good morning po, nakaantamay. Vice, good morning po sa imo. Good morning, Tabi, sa imo, Vice. And at dyan, Maestro,